Inalis na namin today ang Christmas tree dito sa bahay. Finally, sinipag nga ako na alisin itong mga Christmas decors. Baka kasi abutin pa tayo ulit ng bare months. Syempre, charot lang. Siguro, pwede pa kung plastic itong aming Christmas tree. Pero dahil ito nga is real na Christmas tree, kailangan ko na siyang alisin. Makalat na kasi dito sa bahay. And naglalagas na yung kanyang mga dahon. Ang dalawang bata para nagpre-pretend lang na may ginagawa. Nagpapatulong kasi ako ditong alisin yung mga nakasabit. Pati yung kanilang mga dinosaurs dito. Medyo madami-dami din kasi and mas mapapabilis nga kung tutulungan nila ako. Diba? Kasama ko din naman sila nagbuo nito so dapat sa pag-aalis din. Kaso yung ibang mga dinosaurs dito nang lalaban. Ayaw pa atang umalis dun sa Christmas tree. Kalagitnaan na kasi ng January, meron pa rin kaming Christmas tree dito. And takaw space din talaga kasi medyo malaki to. Napapagod din ako mag-vacuum araw-araw kasi nga ang daming laglag na dahon. Tinago ko naman yung mga inalis naming decor sa isang box. Para pag ganito ulit yung theme na gusto ng twins next year, pwede ulit gamitin. This year pala kasi 2026 na. Or pag hindi naman, pwede naming dagdagan na lang itong mga decorations. Ang kagandahan lang talaga dun sa plastic na Christmas tree, pwede nyo siyang itago tapos pwede ulit gamitin. Kapag ganito kasing totoong puno, talagang tapon na siya after. Pero iba pa rin kasi talaga kapag real na Christmas tree, kahit medyo mahal. Buti na lang din pala talaga, konti lang yung Christmas lights na nilagay ko. Kasi dito talaga ako natagalan. And buti na lang din, hindi ko pinulupot dun sa branches. Kung hindi, mas lalo ako matatagalan dito sa pagtanggal ng Christmas lights. Natanggal ko na lahat ng decorations and meron tong mga screw dun sa ilalim. And yun nga yung kumakapit dun sa tree, dun sa stand. Niluwagan ko na muna tapos sinatry ko na ditong alisin itong mismong puno. Yung base naman kasi is pwede pa siyang gamitin. So itong mismong tree lang muna yung itatapon namin. Binuksan ko na muna yung door dito sa likod tapos nilabas ko na siya. For the meantime, dito muna siya sa garden. Kaya sa isang sulok ko na lang muna siya nilagay para hindi nakaharang. Ito naman kasi is kailangan pa naming chop-chopin. So kailangan ko pa ang tulong ng kanilang daddy sa paghiwa-hiwalay nitong branches. May bin naman dito para sa garden waste. Medyo nauhaw nga ako sa pagliligpit. So nagtimpla na muna ako dito ng Shepu apple juice. And alam nyo naman, iniinom ko to everyday. Pampabawas ng timbang, pampalas ng cravings, and syempre, pampaglow. Ito pa yung old packaging kasi inuubos ko pa siya. Pero yung bago nilang packaging is much better. Kasi meron na din siyang prebiotic and probiotic. Diba? Sobrang dami na talagang benefits ng drink na to. And isa talaga sa pinakang gusto ko dito is yung glow na binibigay niya. Anyway, mabilis pa nga rin magdilim dito sa UK. So, bago pa magdilim, nagdiretso na ako dito sa paglilinis. Pinakyum ko na lahat ng dahon na nalaglag dito. And para malinis na ulit itong aming dining area. Hinanap ko din ang twins at tingnan mo naman, parang sila pa yung napapagod. Bumabalik na nga pala yung appetite nila, kaya ayan, more fruits na ulit. Lagi na din sila nag-a-ask ng food. Yung mga decorations, silagay ko nga dito sa isang box. Isisil ko lang siya, tapos pwede ko na itong ilagay sa garage. Para hindi masyadong madami yung kalat dito sa bahay. Unti-unti na nga ding nalilinis dito. So, ayan, pwede na ulit maglaro ang twins. Dito kasi lagi madalas tumatambay si Charlie and Chino. And parang gusto nga doon nilang maglagay ng tent. Natapos na ako maglinis and ito naman for merienda, nagawa ako ng lumpiang toge. So, ito na yung aking lunch. Nauna na din naman kumain ng twins kanina habang naglilinis ako. And yan, pagod na naman pero at least malinis na ulit ang bahay.